Magandang araw, narito ang latest update natin sa Bagyong Goring at sa pinag-ibayong habagat. So nagpalabas tayo ng Tropical Cyclone Bulletin nga ngayong alas 11 ng umaga para magbigay na update sa Bagyong Goring at weather advisory naman para sa habagat. So tingnan po natin yung mga iba't ibang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Unahin natin yung Bagyong Goring, kaninang alas 10 ng umaga, nasa layong 155 kilometers ang layo, silangan na Apari, Cagayan. So yung tinatayang sentro nito nasa dagat pa, pero pansinin natin yung makapalaulap nito, umaabot na nga sa ilang bahagi ng Northern Luzon area. At maging dito sa may bandang western section ng Northern Luzon, no, may mga kaulapan. Yung track or extension ng Bagyong Siguring ay umaabot na. So generally, yung Northern Luzon talaga sa ngayon ang directly affected ng Bagyong Siguring. Samantala, ang Bagyong Siguring, typhoon category, lakas ng hangin, umabot na hanggang 150 kilometers per hour. Malapit sa gitna nito, yung pagbugso naman aabot hanggang 185 kilometers per hour. At ang pagkilos nito sa direksyong south-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So, yung nakikita nating current location, maaaring bahagya pang bumaba, kumilos nga pa south-southwest at posibleng madagdagan pa yung mga lugar na may warning signal. Samantala dito nga sa Central at Southern Luzon at ilang bahagi ng Visayas, mapapansin natin yung mga ulap, dala ng pinag-ibayong habagat, dahil may bagyo tayo dito sa silangang bahagi ng ating bansa, particular na sa silangang bahagi ng Northern Luzon, na pag-ibay naman ito yung habagat, dito nga sa kanlurang bahagi ng Central and Southern Luzon at maging sa may bandang Visayas area. Samantala yung kumpon ng kaulapan, dito nga sa labas ng ating area of responsibility, ito naman ay isang low pressure area. At kanina, nasa line 2,150 kilometers ang layo, silangan ng gitnang Luzon. So wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, subalit patuloy din tayo magmamonitor sa nabanggit na low pressure kahit nasa labas ito ng ating air responsibility. So balikan natin ano ba yung mga lugar na may warning signal. Dahil po sa Bagyong Siguring, no, mas lalong nadagdagan yung warning signal natin. Mayroon na tayong warning signal number 3 sa areas na naka-highlight ng orange. Ito po yung northeastern portion ng Cagayan at saka yung eastern portion ng Isabela. So, meron tayong warning signal number 3 dito. Yung yellow naman ay warning signal number 2 sa eastern portion ng Isabela at sa eastern portion ng Cagayan at sa northern portion ng Aurora. Yung lugar na may warning signals number 3 and 2, maaaring makaranas na ng mga masungit na panahon at maalon hanggang sa napakalong mga karagatan. Hanggat maaari, huwag na talagang pumalaot yung anumang uri ng sakyang pandagat sa mga karagatan na may warning signal. Pag sinabi nating masungit na panahon, pag-ulan, pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas o pag-aapaw ng mga tubig ilog na magresulta rin sa pagbaha ng mga komunidad na malapit sa mga ilog. Pagguho ng lupa naman, kung ilang araw na pong umuulan sa inyong lugar, lalo na malapit kayo sa paanan ng gilid ng bundok, maaaring malambot na po yung mga kalupaan, maaaring magdulot ito ng mga biglang pagluho ng lupa. Samantala, sa areas na naka-highlight ng light blue naman, yan yung lugar na may warning signal number 1. Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, kasama ang Babuyan Island, yung central portion ng Aurora, buong lalawigan ng Quirino, natitirang bahagi ng Isabela, dito sa may bandang Apayao, eastern portion ng Nueva Vizcaya, warning signal number 1 din sa eastern portion ng Ifugao at eastern portion ng Mountain Province, ganun din sa Kalinga. So yung lugar na may warning signal number 1 naman, hindi naman po agad-agad na mararanasan ng posibleng in the span of 36 hours or less. Saka nyo palang maramdaman yung mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Pero babalik pa rin natin sa lahat ng mga lugar na may warning signal, no? Yung mga kababayan natin yan, dapat maingat at patuloy ngang makipag-coordinate at cooperate sa kanilang LGUs at DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. So ulitin natin, no? Lugar na may warning signals number 3 and 2, masungit ang panahon. Pag sinabi natin masungit, yung malalakas sa pag-ulan at hangin na talagang makakapaminsala sa mga bagay, istruktura at ari-arian. Warning signal number 1 naman, pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Ngayon, maaring minimal pang epekto ng hangin sa mga lugar na may warning signal number 1, pero it doesn't necessarily mean na mahina po ang bagyo sa inyong lugar. Basta po may warning signal, dapat lahat tayo nag-iingat. Samantala, ano naman inaasahan natin in terms of paulan na dulot ng Bagyong Siguring? So, direktang epekto in terms of paulan, no? Wala naman tayo inaasahan ngayong araw hanggang bukas ng tanghali na matitinding pagulan ng more than 200 mm. Subalit, 100 to 200 mm eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, habang 50 to 100 mm, itong ang Babuyan Island, natitirang bahagi ng Cagayan at ng Isabela, northern portion ng Aurora, buong Cordillera Administrative Region at ng Ilocos Region. Samantala, bukas naman ng hapon hanggang sa Lunes ng hapon,
paulan na dulot ni Goring mararamdaman sa eastern portion ng mainland Cagayan. Ganon din yung 50 to 100 millimeters of rain possible. Babuyan Island, natitirang bahagi ng Cagayan, eastern portion Isabela, northern portion ng Aurora, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. So kanina, binanggit natin na talagang may mga pag-ulan tayong inaasahan sa mga lugar na may warning signal, no? Subalit, dahil nga sa particular na season natin ngayon, yung panahon ng habagat, kapag may bagyo po tayo dito sa silangang bahagi ng Northern Luzon, patuloy nitong pag-iibayin yung habagat. At kapag pinag-iba yung habagat, yung bagyo makaka-apekto sa Northern Luzon, yung habagat pwedeng magdulot ng pag-ulan dito nga sa Central and Southern Luzon and sa ilang bahagi ng Visayas. Yung ulan naman na dulot ng habagat simula ngayong araw, 50 to 100 mm posible sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bukas naman, 100 to 200 mm Occidental Mindoro pa rin, no? And 50 to 100 Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, northern portion ng Palawan kasamang Calamian at Puyo Island at Antique. Samantala sa darating na Lunes, mayroon pa ring pag-ulan na 50 to 1, tinatayang 100 to 200 mm sa Occidental Mindoro, habang 50 to 100 mm of rains asahan pa rin sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Romblon, sa northern portion nga ng Palawan kasama ang Calamian at Cuyo Island, Antique, Guimaras at northwestern portion ng Aklan. So kung pagsasama-samahin natin yung forecast na paulan na dala ni Goring at yung forecast na paulan dahil sa pinag-ibayang habagat para mas ma-visualize natin kung saan ang concentration, ito yung tinatayang paulan ngayong araw hanggang bukas, and then bukas hanggang sa darating na Lunes, pansinin natin, no? Paulan sa Northern Luzon area, minimal na paulan sa western section ng Central and Southern Luzon. Pagdating bukas hanggang sa Lunes, paulan pa rin sa Northern Luzon area, mga considerable or significant amounts of rain na dito nga sa western section ng Central and Southern Luzon at maging dito sa may bandang Western Visayas. Pagdating ng Lunes at Martes, may paulan pa rin sa Northern Luzon at patuloy pa rin yung paulan na dulot ng pinag-ibayang habagat sa western section ng Central at Southern Luzon at ng Visayas. So bakit po natin ipinakikita? Ito yung posibleng makakaranas na mga concentration or madalas sa pag-ulan. At given the fact na during the last 5 days ay talagang may mga matitinding paulang naitala, lalong-lalo na dito sa mga lalawigan ng Northern Luzon area, nandyan pa rin po yung patuloy nating paalala na posibleng ang malambot na yung kalupaan dahil sa mga pag-ulan during the last 5 days at yung inaasahan pa natin paulan over the next 3 days, pwede nga magdulot ng mga biglaang pagguho ng lupa. Lalo-lalo po doon sa mga paanan ng bundok or pagbaha naman sa mga low-lying areas. Kaya paalala pa rin po, no? Maging alerto, patuloy na mag-monitor sa ating update at makipag-ugnayan sa kanilang LGU at mga disaster risk reduction managers. Ngayon, tapos na tayo sa posibleng epekto ng ulan. Simulan naman natin ano yung epekto ng hangin. Kanina, binanggit natin yung lugar na may warning signals. Lahat po na may warning signals number 3 and 2, malalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa iba't ibang materyales. Lalong-lalo na po yung mga bahay na gawa sa mga light materials, no? Yung mga gawa sa nipa, yung mga bahay kubo, lalong-lalo po sa kanayunan. Pwede rin makapagpatumba ng mga iba't ibang uri ng halaman, pwede makapagpatumba ng mga poste ng kuryente. So sa mga lugar po yan na may warning signals number 3 and 2. Sa lugar na may warning signal number 1 naman, yung hangin, although light, moderate to strong lamang, pwede rin magdulot ng mga minimal or to minor damages sa mga properties and some agricultural products, no? Samantala, pinakita natin kanina pag-iiba yun ng habagat, kung kaya may inaasahan tayong pagbugso ng hangin ngayong araw, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. Bukas naman, aside from sa nabanggit nating lugar, mararamdaman na rin ang mga pagbugso-bugso ng hangin, Visayas, Dinagat Island at Camiguin. Sa darating naman na Lunes, aside sa mga areas na to, may ilang bahagi na ng Zamboanga Peninsula po ay pwede rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin. That is, dahil sa pinag-ibayang habagat ng bagyong si Goring. So, kung malakas ang hangin, meron tayong nakataas naman na gale warning. Of course, pag malakas ang hangin, magiging maalon ng mga karagatan. At sa ngayon, itong mga karagatan lamang sa paligid ng Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Isabela at Aurora, ang inaasahan nating magiging maalon hanggang sa napakaalon. Hanggat maaari, huwag na pumalaot dito sa areas na to, yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit sa sakyang pandagat. At generally, sa mga lugar na may warning signals, lahat po ng sasakyang pandagat, lahat ng uri, hanggat maaari, huwag nang pumalaot. At asahan natin, no, na sa mga darating na araw, sa pinag-ibayang habagat at yung magiging pagkilos ng bagyong si Goring, posible pang madagdagan yung mga magiging maalong karagatan.
Now, finally, ano yung inaasahan natin sa pagkilos ng bagyong Siguring at intensity? So, ilang araw na yung tayo nagmo-monitor. During the last 2 days, ito po yung naging pagkilos ng bagyong Siguring, yung sentro. At ngayong umaga, nasa na po siya, alas 8 ng umaga, 135 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Mapansin natin yung sentro, offshore, nasa dagat pa. Pero yung lawak ng hangin, ito pong bilog na ito, yan yung reason kung bakit kahit nasa dagat pang bagyo, yung sentro, mayroon tayong mga natas na iba't ibang warning signal. So, ano yung inaasahan natin sa loob ng 48 hours or sa darating na Monday ng umaga? Yung sentro ng bagyo ay nandito na sa may bandang 295 kilometers east-northeast ng Kasiguran, Aurora. So, mapapansin natin simula ngayong or kahapon hanggang ngayong umaga hanggang bukas ng umaga, halos patimog ang magiging pagkilos ng bagyong Siguring. So, it means, posible rin po na madagdagan pa yung mga lugar na may warning signal, lalong-lalo na sa silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. At posible rin mababad sa paulan itong mga lalawigan sa silangang bahagi ng Northern and Central Luzon. Kaya't lahat po talaga kailangan mag-monitor, lalo-lalo na yung mga kababayan natin dito sa Northern and Central Luzon area. Ngayon, pagdating ng linggo hanggang lunes ng umaga, dahan-dahan itong liliko palayo ng ating bansa. Pero, we're not ruling out the possibility na pwede pang mabago yung pagkilos nito. No? Pansinin din natin, mananatiling typhoon nito in the next 24 to possibly 36 hours. Malakas po ang kategorya nito, typhoon category. And then, pagdating ng matest ng umaga, mapapansin natin, kikilos ito, magluloop. Makikita natin yung pinakang forecast track, no? Nagloop ito at by Tuesday, nasa may bandang 310 kilometers na to, silangan ng Calayan, Cagayan. Pero, itong particular position na to, patuloy pa rin magpapaibayan ng habagat in the next 3 days. At sa darating naman ng Miyerkules, mapapansin natin, ay dahan-dahan itong kikilos patungo dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon or sa southern part ng Taiwan, sa layong 85 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Samantala sa darating naman na Huwebes, makikita natin na sa loob pa rin ito nating air responsibility, no? Or sa layong 250 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. So itong forecast track natin ito, over the next 3 to 5 days, pwede pa rin magpaibayan ng habagat. At yung epekto ng habagat, mararamdaman sa mga lugar na Central and Southern Zone, maging sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya kami po dito sa Pag-asa, patuloy ang pag-ipag-ugnayan natin sa mga partner agencies natin in terms of disaster preparedness and mitigation measures. Ilang araw na po tayong umate ng tinatawag nating pre-disaster risk assessment meeting with the government agencies na partner natin. At patuloy din yung paalala natin sa mga residente ng mga lugar na may warning signal na patuloy din makapag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managing officers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Habang ang lahat patuloy na pinapayong mag-monitor sa update ng Pag-asa hinggil nga sa bagyong Siguring at sa pinag-ibayong habagat. Ang susunod po nating Tropical Cyclone Bulletin or updating ay ipapalabas naman mamayang alas 5 ng umaga. Yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center at magandang araw po sa kanilang lahat.